Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. It's 2:30 in the afternoon here in the Philippines at pag-uusapan natin itong si former President Duterte sa kanyang programa sa SMNI na inexplain niya bakit itong si ang kanyang daughter na si Vice President Inday Sara Duterte galit na galit dito sa mga NPA. Okay? Ipapakita ko yung video na yan. In-explain ito ni Duterte. Matindi ito. Magre-react tayo dito. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan ipapakita, help me na i-like at i-share itong video na to para kakalat ito sa taong bayan, no? Sa mga Duterte supporters natin. So, sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, please consider i-subscribe ang Donmar TV sa ating Facebook at YouTube para lagi tayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. At Caveman Coffee, 22% off, order now. Available ito sa Shopee. Okay? At itong Donmar TV t-shirt, no? Available also sa Shopee. Very colorful. Bili na kayo bilang suportan nyo sa Donmar TV. Okay. So, ipapakita ko itong video na ito sa isang reporter ng SMNI. Tinanong itong si former President Duterte tungkol sa kanyang anak na si VP Sara. No? This is regarding sa relasyon ni VP Sara sa mga NPA. Okay? So, without further ado, i-play natin itong video at yung mga magre-react tayo dito. Okay? Play. Yes po. Maraming salamat po, Ma'am Nori. Mayor. Yes, sir. Lang, Jude, sir. Yes, sir. Ano po ang inyo pong assessment sa mga hakbangin po ngayon ng inyo pong daughter, si Vice President Sara Duterte? Lalo na po, Mayor, sa kanya pong hard stance against the CPP and PNDF at yung continuity po, Mayor, na kanya pong pinapakita sa inyo pong naging kampanya noon kontra insurgency problem po ng ating bansa. I'll tell you what. Do you know why? Do you know why ganon si Inday? Meron kaming parang inadapt ng tatay pati nanay ko. Matanda na rin. But he was a poor guy. He ventured to magkuha ng lupa dyan sa Marilog. One night, nagpunta ang NPA sa bahay niya. Oh. Nakikain pa. Katapos kain, binaril nila yung si Berto. Amili. Ang mga lana. So, kinabukasan. So, ito yung dahilan, ha? Isa sa mga dahilan na yung si VP Sara ay galit na galit dito sa grupo na ito. Balita na. So, takbo kagad ako sa bukid. Ang sumama sa akin si Inday, second year yan. At nakita niya yung pinatay. Yun ang nagkarga-karga sa kanya nung maliit pa. Kaya pala galit si VP Sara dito sa mga grupo na ito. Nakita ni Inday nakabulagta dyan sa... Hindi pa dumating yung forensics, yung crime lab. Tapos tinignan ko yung bata. Okay, parang... Yan ang bakit si Inday huwag lang kayong kayo rin ang may kagawa noon eh. Nakita niya yung trabaho ninyo. Yung binatay ninyong Alberto Camille dyan sa taas Kalina. Tapos yun nabutan ng anak ko kasi siyempre pumunta ako doon. Kahit naman sino guys, di ba? Kung kayo nasa kalagayan ni VP Sara, talagang magagalit ka dito sa grupo na ito. Gustong sumama. Nakita niya yung hindi ka karga-karga sa kanya nung maliit pa. Alam ko talaga si Inday. Si Pulong pa si Basteula yan. But yan si Inday,
talagang, ano yan, hindi ko na mabawi. Cannot be corrected anymore. Ako, lumaki ako, marunong ako to just sway from issue to another. Not really sa ideology, but yung issues that will come our way, pwede ako magipag-usap sa kanila na ganon, ganito. Pero yan si Inday, hindi mo na pag-usapan yan. Pero that's really merciless, Mayor. Nagsikain pa tapos barilin mo yung tao. That's how the NPA is at. Ako ganon din ang experience ko sa kanila. Marami yan. Yung mga, ano ninyo, yung mga, kayong nasa taas, walang problema yan, magkaintindihan tayo. English speaking pa tayo. Mga taga-UP kayo eh. Ang problema, yung baba. Hindi ninyo makontrol. Oo nga eh. Kasi yung mga leader nito pinaskwela ng UP eh. So makapag-communicate through English with former president. Yung magkain pa, tapos pagkain, maghingi ng pera yung iba, barilin yung pakabastos na style. Kung naiwasan sana yun, you know, you are not, you cannot claim government is dirty because you were into it also. Kaya patas lang prangka-prangka ako sa inyo. Ganon ang ginawa ninyo eh. Kaya si Inday, si Vice President, hindi yan magipag-away. Pero yung policy sa bunganga niya lumalabas, talagang ano yan si Inday? Hardliner yan. Hindi mo na mawala yan. Hindi ko na rin maano. Yung experience niya, nakita niya nung maliit pa siya. Yung kagawa ng NPA yun eh. At bastos. Alam ninyo, bastos talaga yung ginawa yun. Yung kinakapakain kayo tapos patayin ninyo, anong ba't ang klaseng putang ina? Demonic talaga, Mayor. Walang, baski between us, between anybody, between you, the communist, pati kami lang, pati kayo, pati bastos talaga. Kaya ginagawa ninyo, wala kayong makuha. Oh. Ang lasting effect sa mga anak yung nakakita na pinapatay ninyo sa harapan ng pamilya. Pagkalaki niyan, alam mo, papasok yan ng sundalo. Pag nakagraduate yan, putang ina, ganon rin ang gawin. Hirit dito, hirit doon. Kaya magsabi ninyo, extrajudicial killing. Yan eh. Hindi yan sabihin mo akin yan. Hindi ako pumapatay ng EPA. Do not, hindi ko trabaho yan. Wala akong ginalaw sa inyo. Because I know na ang laban natin sa prinsipyo. Kung hindi ko kayo madala dito sa wala talagang pag-asa. Ang kriminal, wala. Criminal, no redeeming trait. Ang NPA, masalita mo pa, what do you want? An ideal country? A clean government? You and I will agree that we will go for it. Itong criminal, ano sabihin mo? Magkapera ka, gusto mo magkapera, magkabulusan ng ibang tao. Tapos itong mga kriminal, ito pa, makidnap kayo, tapos binigyan na kayo ng ransom money, tapos papatayin pa ninyo yung hostage. Kaya nung mayor ako, pati presidente ako, yung ICC na yan, bullshit. Hindi na ako, wala akong Maski totoo may jurisdiction sila sa akin, pero wala. You know what? I did it as a matter of principle. Prinsipyo ko yun, na pag ganun ang ginagawa ninyo, putang ina, isa sa uli ko talaga sa inyo.
I would do the same thing. That is classic justice. It's not justice for government. No person shall be deprived of life, liberty, process of law. Bakit kayo? Naniniwala ba kayo ng ganon? When you kill a hostage, that no person shall be killed because of the money has already been given and delivered. Hindi kayo kaya tansyahin ninyo. Kaya yung mga kriminal dito, drugs, sisirain mo talaga. You will destroy the country. Meron pa ba tayong time? But ayan, no? So, klarong-klaro ang explanation ni former President Duterte na bakit itong si Vice President Inday Sara Duterte, ang kanyang daughter, galit na galit sa grupo na ito, no? Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan dahil binanggit na nito ni former President, no? So, hindi tayo maka-blame na galit itong si VP Sara dahil nga sila rin mismo ang gumawa ng kasalanan noon na nakita mismo sa dalawang mata ni VP Sara. Okay, na-mention pa nga ni former president tungkol rin sa ICC, no? Klarong-klaro 'yan na itong si former president kasi, no, tatak na kasi sa kanyang sarili, no? Marami sa ating kababayan alam na alam ang ugali ng ating former President Duterte na prangka magsalita, no? Kung may galit siya sa isang grupo, galit na galit siya, no? Hindi naman siya plastic na pagkatao, na pagka-leader. Kung may ginawa kang mali, titirahin ka talaga niya, no? Because this president is very intelligent. May grabe ang intelligence nito, no? So, kayong mga audience ko dito, anong masasabi nyo sa mga statement ng former president natin? Okay? Anong masasabi nyo sa pangyayari noon ni Vice President Inday Sara Duterte? Bakit siya galit dito sa grupo na ito? Comment, react kayo. Tama lang ba ito? O mali ba ito? Mag-comment, react kayo. At babasahin natin ang inyong mga opinion. Libre naman mag-comment dito sa aking channel, di ba? So guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa bansa natin, sa taong bayan. At please consider i-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay, so guys, hanggang dito lang itong video natin. Have a great day and God bless sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas at mahalin natin.